touch of life. It's good to be touched by the Lord. But there also such a thing as the touch of death. Merong kuminsan, may sakit na tao, nahawakan natin, nahawa tayo, at kung namatay siya, namatay na rin tayo. Any infectious and fatal illness can be a touch of death. Association with people can be a touch of death also. But there is also such a thing as the touch of life, and that is what we like to discuss right now. The touch of life which we all need. Heavenly Father, we thank you for your goodness, for your mercy, for your kindness. Lord, you are wonderful, and we thank you for who you are in our lives. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan. Kung nakakita kayo ng mga bahid ng mga kasalanan sa aming puso, pakihugasan niyo, Panginoon, ng dugo ni Kristo na iyong anak at aming Diyos at tagapagligtas. Nawa, Panginoon, ay wala kaming madalang anumang bagay na hahadlang para kayo ay lubos naming makita at marinig. We surrender our thoughts to you. We surrender our bodies, what we feel, emotionally and physically, and we ask you, Lord, take over. Let your will be done in our lives. Protect your people, Father, from all work of malicious men and evil spirits. We hide in the shadow of your love. Sumisilong kami, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong kalinga. Nawa kami ipagtanggol mo sa lahat ng gawa ng masasama. At kami, Panginoon naman, ay inyong pagpalain. Pagliwanagin niyo po ang inyong mukha sa amin. At nawa, ang mga salita niyong aming pagbubulay-bulayan, maging pagkain ng aming espiritu, maging kalakasan ng aming buhay. Kayo po ang maging tunay na pagsalita aming Amang Diyos. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na tungtungan ng inyong paa, daluyan ng inyong salita. But we ask you, Father, be the speaker. We are your people, the sheep of your pasture, your church, and we lift up your name, asking you to bless us in Jesus' mighty name. The touch of life. Atin pong basahin ang 2 Kings chapter 13 verses 20 to 21. 2 Kings 13, 20 to 21. Elijah died and was buried. Now, Moabite raiders used to enter the country every spring. Once, while some Israelites were burying a man, suddenly they saw a band of raiders. So they threw the man's body into Elijah's tomb. When the body touched Elijah's bones, the man came to life and stood up on his feet. And may the Lord reveal to us His message from His Word today. So ano po, merong isang libing na nangyayari at dapat sana ay maayos ang programa ng libing na ito, pero bigla na lang nakita nila na merong mga kalaban na dumating, pumasok sa kanilang teritoryo, sapagkat itong mga kalaban na ito ay mahilig na dumayo doon para manghuhuli ng mga tao. At yung mga nahuhuli nila, inuuwi nila sa kanilang sariling bayan at nagiging mga alipin nila. So, nung makita, nung mga naglilibing na may dumarating, siguro yung mga kabayuhan ito at mga nakasakay sa kung ano-ano, baka kamelyo pa. At sila ay nangatakot, bigla na lang nilang inihagis ang bangkay ng ililibing nila. Ang napaghagisan naman nila ay libingan itong propetang si Elisha, na talaga namang kutakot-takot na himala ng Diyos ang nangyari nung siya'y nabubuhay pa sa lupa. At siya'y talagang dramatic na instrumento ng mga mirakulo ng Diyos. Anong nangyari? Nung binitawan at hinulog itong bangkay na ito at napadikit ang kanyang katawan sa buto ng propeta, bigla siyang nabuhay. Tumayo siya at ang lahat siyempre ay nagilala. So a dead man comes to life when his body touched the prophet Elijah's bones. What was that event's message to Israel? Ano ba talaga ang maaaring naging bunga nito at mensahe nito sa bayang Israel? That Elijah is dead, but Elijah's God is alive. Patay na ang propeta, pero buhay naman ang Diyos. And it is God who gives life. Another message that was very clear was that God used Elijah when he was alive. But because God is God, therefore God could use Elijah even though he is dead. And God could use Elijah's bones as channels of His power. In fact, God can use any chosen instrument to bring life to the dead. Isang malinaw na malinaw po ito na sinasabi sapagkat kuminsan ang mga tao ay nasisiraan ng loob. Wala na ang propeta, namatay na ang propeta, paano na tayo? Pero buhay pa ang Diyos. At kahit patay ang propeta, ang kanyang katawan ay maaari pa rin gawing daluyan ng pagpapala ng buhay na Diyos. But it's really not the bones. Nais ko pong bigyan ng diin yan. Hindi naman talaga yung mga buto niya ang mahalaga dyan.
Baka mamaya maghanap na kayo ng mga buo ng mga propeta at ibulsa nyo tuloy. Kaya nauso yung sobrang mga relics, mga buto-buto ng mga kung sino-sino, inilalagay sa mga relikaryo, sa mga kwintas, kung saan-saan lalagyan, dahil iniisip nila mayroong miraculous power yan. Walang miraculous power ang bones. Nagkataon lang na ang Panginoon, itong miraculong gusto niyang gawin, pinadaan niya through the bone, but it's not really the bone that mattered, but God who was behind it. Pwedeng gamitin ng Lord ang ibon, ang bato, ang kahit ano. So, hindi yung buto ang pinag-uusapan dito at lalo namang hindi dapat tayo mangolekta ng mga buto para lamang sabihin ito ay may himala. It was just the instrument that the Lord used kasi doon naman napadikit yung patay. No? And do not forget, yun ang isang message ng Panginoon, do not bury Elijah's teachings and example. Maaari siguro dumating na ang panahon na sapagkat buto na itong propeta ay nalilimot na ng bayan ang mga katuruan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng propetang ito. Mag-uumpisa na siguro nilang malimutan ng mga magaganda niyang halimbawa, kaya kinakailangang bumalik sa collective memory, bumalik sa current events, bumalik sa usap-usapan at labi ng mga mahilig magkwentuhan, itong si Elisha. At sapagkat napag-usapan siyang muli, dahil siyempre, sino ba naman ang hindi magkukwentuhan ng sobra tungkol sa isang taong nabuhay na muli? Siyempre, hindi lang si Elisha ang maaalala at laging hindi lang yung buto niya, kundi yung mga katuruan na iniwan niya. So there must have been a revival because Elisha was once again, and the memory of Elisha and the consciousness of Elisha was brought into the center of the people's consciousness. Yan kasi ang problema eh. So much blessings get buried with dead prophets. Nangyayari rin yan. So much blessings get buried with dead pastors. So much blessings can get buried with dead people. Kung minsan meron ang husay-husay na tao, ang galing-galing niyang mamuno, pagkatapos nung namatay siya, nagumuhuna yung organisasyon. Kung minsan siya ay negosyante, magaling siyang magnegosyo, nung siya ay sumakabilang buhay na, ay gumuhuna yung negosyo. Pero pinapaalala sa atin na yung Diyos, na nagbigay ng kakayahan sa pastor, sa negosyante, sa leader, sa propeta, mamatay mang lahat ng mga yon, ang Diyos ay buhay pa. Kaya hindi dapat na isinasama sa libingan yung mga magaganda at mga kadakilang bagay na nagawa ng isang namatay. Pwedeng ituloy yon sapagkat yung Diyos niya, kung Diyos nyo rin, ay maaari pa rin siyempre tuloy-tuloy tayong bigyan ng mga pagpapala at pagtuturo. Another teaching that Israel could get from this incident was that their God is with them, though the prophet may be dead. That God is always with them, though prophets die. And they were not to fear the Moabites. Remember kung bakit nila hinulog ang bangkay doon sa libingan ng propeta? Kasi ayan, dumarating na yung mga sumasalakay sa kanila, cancel na ang libing, takbuhan na ang mga tao, hinulog na lang bigla yung bangkay. And another message, of course, was that nothing was impossible with God. Sila yun. Anong message ngayon sa ating mga believers sa panahon na ito? What is the message to today's believers? Of course, all of the above, plus God uses His chosen instruments to give life to the dead. Noon pong Old Testament times, ang mga nangyayari parang cartoon, talagang obvious na obvious. Yun na yun. Very fundamental. Yun talaga. Pero matapos ang panahon na yan, naging mas sophisticated ang pagtuturo sa atin ng katotohanan. That to the point that even such events, though true, literally, can also be symbols of a more abstract truth. So, kung yung life ay ibinigay dun sa dead, this life may not be physical life now, but spiritual life, spiritual zest. Because now many are dead, and that death is not physical. They are inhaling, exhaling, they eat, they exercise, but there are people who are dead in a spiritual way. That it is a spiritual death and spiritual dryness. So many people are dead. Physically alive, but spiritually dead or spiritually dry. And how do they come to life? And what kind of life do we mean? Hindi biological life, but spiritual life. They receive life upon contact with God's instrument. Hindi ba natin nakikita yung katotohanan na yan? Ito yung instrument ni Lord. Dati bone, yung dead naman ay talagang literal na dead, at literal life ang bumalik sa kanya nung nagkaroon sila ng contact. Ngayon naman, ang mga taong spiritually dead or spiritually dry can be spiritually alive and flourishing and thriving when they come into contact with God's instrument. At hindi na bone ngayon ang instrument na yan dahil baka infection pa ang makuha natin.
Ano-ano ang mga instrument ng Diyos ngayon that when you are dry, when you are dead, you come into contact with, nabubuhay ka? Word of God, the Bible. Gaano karaming tao yung dry na dry, lungkot na lungkot, takot na takot, mahinang mahina, pero nung na-ministeran ng Word of God, nabuhay. Nabuhayan ng loob, sumigla, nagkaroon ng kapayapaan, gulong-gulo, pero noong na-ministeran siya ng mga tao na dala-dala ang salita ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos, siya ay nagkaroon ng sigla. Nalulungkot, nawala ang lungkot, maaaring sumaya pa nga. So the Word of God is the equivalent of that bone today. Also, the equivalent would be people. People who share, teach, explain, and model the Word of God. People who are anointed by God. That's why it is important, people of God, tayo mga anak ng Diyos, dala-dala natin si Kristo, ang salita ng Diyos nasa ating puso. You should be an instrument. Dapat pag minapadikit sa inyo, and this is not literal anymore, may mga nakatabi kayo sa bus, sa MRT, sa barko, sa eroplano, meron kayong naging kapitbahay, naging office mate, classmate, nakasama nyo sa isang kung ano mang okasyon, napadikit sa inyo, dapat kung dry siya at dead siya, maging alive. Because we are the instruments of God. Hindi lang naman si Elisha, hindi lang si Elijah, hindi lang si Moses, hindi lang si Paul, hindi lang si Peter, pare-pareho lang tayong tao. At kung paano sila ginamit ng Panginoon, pwede rin tayong gamitin. Kumusta po kayo bilang mga bones? Pag may napapadikit ba sa inyo, ano nangyayari? Nabubuhay o lalong nawala ng sigla? Natakot pa nung nakatabi kayo dahil kung anong nakakatakot na mga bagay ang topic nyo. Nainis pa dahil puro politika ang daladala ninyong mga topic. O kaya ay pinanghinaan ng loob dahil puro exchange rate ng dollar at peso ang topic nyo sa buhay. O kaya nahawa pa sa inyo mga nerbiyos. O napalapit na sa inyo ang napag-usapan nyo pa tungkol sa ibang tao, chismis, paninira. So, lalo siyang namatay. Pero tayong mga instrumento ng Diyos, dapat nagiging paraan para ang tao ay sumigla. Magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng direksyon ng buhay, inspirasyon, pag-asa. So, yun po ang ating goal. At kung tayo naman itong dumadaan sa spiritual dryness, tayo naman itong dumadaan sa spiritual near death, we should connect to God's instruments. Yun ang malinaw na mensahe. Touch and be touched by God's instruments. Now, hindi yun physical, kundi magkaroon tayo ng connection once more through the ministration of God's instruments. Merong mga tao, naku, itong speaker na to, itong pastor na to, itong teacher na to, anointed. Humawak tayo sa kanya para tayo magkaroon ng anointing. Masyado naman yatang Old Testament style yon, physical. There is a more sophisticated way of doing it now, which is spiritual. Connect to the thoughts, to the ministrations, to the teachings, to the inspiration that can be derived from the instruments of God. Kaya yung mga iba kuminsan, galing sa ibang kongregasyon, galing sa ibang churches, nandito dumadalaw sa atin, ano't nandito kayo, meron kayong local church. Medyo dry. So, kailangan ko medyo ma-revive. O kaya gusto kong medyo maiba-iba, sumigla, ma-feed, sumigla. So, it's not bad na tayo gumagawa ng paraan. At maging mga taga rito sa ating church, pwede namang pumunta rin sa iba't dumalaw kung nakakakita kayo na, may nakaka-recharge pala doon kasi low bat na ako Kailangan ko ma-recharge spiritually. Kailangan tayong gumawa ng paraan para tayo magkaroon ng buhay. Kailangan tayong kumonect doon sa anointed, doon sa pinagpapala, doon sa dinadaanan ng pagpapala ng Diyos. Halaman man kayo kung nakatanim kayo sa pagkatuyo-tuyo-tuyong batuhan, walang mangyayari sa inyo. Pero kung doon kayo tumatanim at nakatanim at nakaugat sa tabi ng ilog, edi lagi kayong nadidilig, lagi kayong sariwa at lagi kayong namumunga. Kaya mahalaga rin pinipili natin kung saan tayo pumupwesto, saan tayo pumupunta, saan tayo nakikinig, saan tayo nanonood, anong koneksyon ang ginagawa natin sa buhay. Nakita niyo po ang mga kabiguan at mga kalungkutan ng buhay natin. Kung tutuusin ninyo, galing yan at nag-uugat yan sa inyong naging mga koneksyon. Halimbawa, miserable kayong asawa ngayon. Kasi yan ang napakasalan nyo. O kaya miserable kayo dahil meron kayong ginawa at nagkaroon kayo ng kaugnayan sa mga taong nagturo sa inyo ng mali, nag-impluwensya sa inyo ng mali, humila sa inyo pababa.
It's all about connections. Meron naman, wow, ang tagumpay mo naman sa negosyo, ang tagumpay mo sa ginagawa mo. Anong nangyari? Kasi sa isang specific time and place, I met somebody na inintroduce ako sa negosyo ko, ipinakilala ko kay ganito, pinagbuksan ako ng pinto, binigyan ako ng opportunity. Pinipili kung saan kayo napapadikit. Katulad ng sino ba katabi nyo ngayon? Buhay ba yan o mikrobyo? Nakakapagbigay ba yan ng good influence o hindi? Sabihin natin, wow, kung ano ka man sa Panginoon tayo ay hihingi ng lakas. Kasi at any given time, mga kapatid, either kayo yung pinanggagalingan ng blessing, dinadaanan patungo sa ibang tao, o kayo naman yung tumatanggap noon. Kaya dapat, kung kayo yung pinanggagalingan, tabi kayo ng tabi sa nangangailangan noon. At kung kayo yung nangangailangan, maghanap buhay kayo, dapat marunong kayong pumili kung kanino lalapit. Kasi kung kanino kayo napapadikit, ganoon ang nangyayari sa inyo. Mabuti na lamang at itong taong to doon sa libingan ng propeta napakabet, doon nahulog. Eh kung sa libingan pa ng isang super makasalanang tao siya napalagay, di ano kaya nangyari sa kanya? Wala tayong pag-uusapang kwento ngayon. What else can we learn today? That God can use even the dead as channels of life to the dead. Eh kung medyo maselan itong taong inilibing, magagalit siya at bakit siya napadikit sa bone na lamang, pero kahit bone yun, ginamit ng Panginoon na daluyan ng pagpapala. So huwag tayo masyadong maselan. Kung minsan ayaw mo makinig sa isang pastor dahil hindi marunong pronounce ang F, sige na, pakinggan mo na. Hindi pa nga dead yan, hindi pa lang marunong ng F, ayaw mo pang mapadikit sa'yo. Kung minsan ayaw mo dito dahil mas mataas ang pinag-aralan mo, ayaw mo dyan dahil hindi mo gusto yung kulay ng damit. Alam nyo, kahit ano, kahit sino, pwedeng gamitin ng Diyos na daluyan ng pagpapala. Dapat nakabukas ang mata nyo lagi. Minsan iba naman, naku po, sinong speaker sa church na yon? Ayoko ng speaker, wala ka matutunan. Aba kung talagang wala kang matutunan doon, may matututunan pa rin kayo. Ang magpatawad. Ganoon yung masama bang leksyon yun? Anong natutunan mo sa church ngayon? Magpatawad. Ba't yung ba ang lesson? Hindi. Talagang yung speaker wala kang mapala, pero pinatawad ko. Hindi. Natuto ka magpatawad. Anong natutunan mo sa church? Patience. O bakit patience? Nakababagot. Pero nandun ako, I became polite and I prayed for the speaker. So natuto ako ng patience. Hindi pwedeng wala tayong matutunan basta willing tayong matuto. Sabi nga sa Desiderata, even the dull and the ignorant, they too have their story. So it's a matter of attitude. Ito po si Elijah, yung propeta bago si Elisha, ang nagpakain dyan, mga uwak. He was fed by ravens. He was in a faraway place, and every time, every day, these ravens would come and bring him food. Kung siya naging maselan, tulad ng dapat inaasahan sa mga taga-Israel dahil ang raven was considered an unclean animal, hindi niya dapat tanggapin yung i-deliver ng raven doon na pagkain. At ang mga raven kasi magnanakaw Meron kang pinapatay yung tapa, dadagitin yan. May mga pagkain ka, dinadagit niya. Yun siguro ang dinala doon kay Elijah. Pero si Elijah sabi niya, well, raven, unclean o clean, ang Panginoon ang kinikilala kong gumagamit sa iyo na nagpapadala sa akin ng pagkain, so kakainin ko ito. At nabuhay si Elijah sa panahon ng famine. Katulad na lamang ng mga spies na ipinadala ng Israel dun sa kabilang bayan para malaman ang sitwasyon ng lakas ng military noon, they were helped by a prostitute named Rahab. So pag sabi na, ayoko sa iyo, prostitute ka, ayaw namin tumanggap ng tulong sa iyo, di nahuli na sila dapat ng mga kalaban. Huwag kayong masyadong maselan sapagkat ang Diyos ay Diyos. Hindi natin siya pwedeng ilagay sa kahon, hindi na siya pwedeng diktahan, utusan kung paano siya dapat tutulong sa atin. Buksan nyo ang inyong mata, sapagkat maraming ginagamit ang Panginoon para tayo tulungan, bigyan ng buhay, pero kung minsan ayaw nating tanggapin dahil ang selan-selan natin at ang kitid-kitid ng utak natin. O, sa atin na lang kultura. Willing ba ang mga matatanda na matuto sa mga bata? Naku, ayaw. Katataas ng mga pride. Pag bata na ang marunong, ayaw makinig. O, hindi ba tayo pwedeng turuan ng Diyos sa pamamagitan ng mga bata? Yun nga ang problema ni Timothy, bilang isang pastor at lingkod ng Diyos, bata pa siya. Kaya sabi ni Paul, huwag mong hayaang hamakin ka ng mga tao dahil bata ka. Ipakita mo na talaga ikay lingkod ng Diyos. Magpakatatag ka, magpakarunong ka. At huwag mong hayaan na maging dahilan yung pagiging mas bata mo kaysa sa mga nakikinig sa iyo na hadlang para ikay maging instrumento ng Diyos at para sila mabless. Huwag tayong masyadong mapili. Pag may natututunan, kahit kanino nang galing, anumang karanasan, tinatanggap. Kung minsan, ang pagtuturo sa atin ng Panginoon, hindi lang lagi sa pamamagitan ng pleasant classroom experiences.
Nangyayari yan kumisan sa mga kapaitan sa buhay. Kung yun ang instrumento para tayo matuto, take it. Hindi pag nalungkot na tayo, wala na tayong panahon para mag-isip-isip, ano ba ang itinuturo ng kalungkutang ito? Wala nang ginawa kundi magmukmok at umiyak at magdrama. Hindi isipin, ano ba ang lesson ng kalungkutang ito? Nabigo ka, nalugi ka, ano ba ang lesson ng kabiguan na ito? Sapagkat kahit sa mga bagay na hindi natin gusto, mga butong bulok, mga kabiguan, mga kalungkutan, pwedeng instrumento yan ng Diyos para tayo bigyan ng buhay. Open your eyes. Ang lagi kong dalangin, Lord, give me eyes that see and ears that hear you. Sapagkat makikita natin ang Panginoon kahit sa mukha ng mga taong nasa paligid natin. Sa mga sinasabit din nila sinasabi, sa itinuturo nila sa atin, dapat mapaghanap tayo ng ganong karunungan. Ano pa po ang lesson para sa atin ng maikling kwentong ito? Subalit talagang kagimbal-gimbal, biro nyo inililibing bumangon. Baka nauna pang tumakbo doon sa mga naghulog sa kanya, doon sa libingan ng propeta. Great servants, great instruments of God, never cease to be useful, even beyond death. Pag talagang ikaw ay naglingkod sa Diyos, kahit namatay na ang katawan mo, tuloy pa rin ang iyong ministry. Nakita niyo si Moses, ang tagal lang namatay, may ministry pa sa atin. Si Peter, si Paul. Itong Elijah, namatay na, nakapag-minister pa rin. At tayo man, mga kapatid, kahit bawian ng buhay, kung naglingkod tayo sa Panginoon ng tapat, yung mga ginawa natin, may makikinabang pa doon. Patuloy pa rin tayo magagamit ng Panginoon. Kahit na wala tayong monumento, kahit na hindi tayo naaalala by name, pero yung itinanim natin, yun ay patuloy na nabubuhay. Halimbawa, sino sa inyo ang nakakatiyak na kayo ay anak ng Diyos? Yung anak ako ng Diyos, same ako, alam ko. Bakit nyo natiyak yan? May nag-share sa inyo eh. Di ba? Meron. Alam naman, bigla na lang kayong gumising isang 2:00 ng umaga, save na kayo. May nagturo, may ginamit. Kilala nyo yon? Kilala nyo po? Papadala nyo naman ng card, minsan ng papaya, ng kung ano man. Alam mo, salamat dahil ginagamit ka ng Panginoon para ako masave. Kilala nyo ba kung sino ginamit ng Panginoon para masave yon? Kilala nyo pa? Di na. So, kilala nyo yung spiritual parent nyo, pero hindi niya kilala yung spiritual lolo o lola. Kilala nyo man siya o hindi, save kayo ngayon dahil sa ministration niya doon sa spiritual parent nyo. Diba? So, yun ang ibig ko sabihin. Kahit hindi ka kilala, nalimutan ang pangalan mo, pag gumawa ka ng mabuti, buhay yung kabutihan na yun. Sapagkat ang kabutihan ay sa Diyos at ang Diyos ay laging buhay. Kaya magandang gumagawa ng mabuti. Meron kayong pinag-aaral na kapatid, namatay na kayo't lahat, nakatapos na siya, nagkatrabaho, nagkaroon ng mabuting buhay, pati mga pamangkin ninyo, magiging mga apo niya doon, nagkaroon ng mabuting buhay dahil sa ginawa nyo. Kilalanin man kayo't hindi pwedeng itanggi ang katotohanan na participant kayo sa mabuting gawa na yun. Kaya dapat lagi tayong gumagawa ng mabuti. Kuminsan yung mga tao na nasa mga matatandang churches, by matanda I mean 50, 70 years old na mga churches na, bakit sila may bubong? Bakit sila may dingding? Bakit sila may building? Bakit sila may lote? Kasi yung mga nauna sa kanila gumawa ng mabuti, nagpundar. Nakikinabang sila hanggang ngayon. So, napakahalaga po ang paggawa ng mabuti. Sa Jeremiah 31:16, restrain your voice from weeping and your eyes from the tears, for your work will be rewarded. Huwag ka magdrama dyan. May nagawa kang mabuti. May reward dyan. Huwag ka manghihinayang, huwag ka magsisisi. Kaya sabi sa Nahum 3:14, work the clay, tread the mortar, repair the brickwork. In other words, magtrabaho ka. Basta't gumawa ka, may katuturan yan, may mangyayari. Do something good. Because the good will always prevail. The good will never cease to be, because the good is of God, and God is eternal. Another lesson for us is to do, to make, and to produce something that will outlive you, which is much related to what we have been saying all along. Because only what is done for Christ will last. Laging gumawa ng mabuti. Hindi yan nasasayang. Hindi yan nawawala. And one more thing. Do not grieve when you are dumped unceremoniously. Huwag na kayong malungkot, magtampo, magalit kung bigla kayong hinagis, bigla kayong binitawan, sabi nila, dropped like a hot potato. Because that dead man was dumped, and because he was dumped, the door opened to his new life. Meron ba tayong kasama ngayon na ang pilig nyo, bigla na lang kayong hinagis? Bigla na lang kayong tinanggal sa trabaho ng inyong employer? Bigla na lang kayong iniwan ng inyong papa?
Bigla na lang kayong binitawan ng inyong kaibigan, bigla na lang kayong inihagis kung saan, tigilan nyo ang pagdadrama. Because this could be the entry point to blessing. Because when one door closes, definitely the Lord opens another. The dead man was dumped, but the door opened to his new life. Huwag kayong mag-grieve. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos. Iniwan ako, itinapon ako, tinanggal ako. Pick up the pieces. Bakit? Meron tayong Diyos. Sinasabi sa Romans chapter 8, everything that happens is a blessing to those who love God and obey His commandments. To those who are called according to His purpose. Lagi kasi natin ina-attach yung ating iniisip, emosyon sa mga events. Hindi natin binabasa yung nasa likod ng event na yon. Na kung hindi ka siguro iniwan ni Papa, hindi matitinoon yung buhay, so mabuti na lamang at nilaglag ka. Kasi kung hindi ka pa ilaglag, para kang nakakapit na tuko, ayaw mong bumitaw, hindi ka naman dapat kumapit sa kanya dahil meron siyang ibang mama. Paano yun? So, lumagay sa lugar. Ang mga anak po ng Diyos, marami tayong luha ang ma-save. Kung lagi lang nating isipin, may nangyayari. Hindi maganda sa biglang tingin, pero anak ako ng Diyos medyo sa langit Sinayagan niya ito, surely, kung di man ito maganda agad, ito'y may pupuntahang maganda. We are a people of hope. Because we have God in our lives. Hindi bagay sa atin na nalulungkot ng more than 10 minutes. Pag nalulungkot ka, pero para kasing ibon yan, hindi mo mapigil na dumaan sa ibabaw ng ulo mo. Pero sabi nga ni Martin Luther, pwede mo naman pigilin na magpugad sa buhok mo. Ganun ang emosyon, ganun ang kalungkutan, dumarating parang hangin, pero palampasin nyo. Hindi bagay sa mga tao na may Diyos sa kanilang puso na ang tagal-tagal malungkot. Parang wala kang inaasahan, parang walang tutulong sa'yo. So, hindi ko alam kung sino sa inyo ngayon, hindi ko napapatayuin. Yung mga biglang hinagis ng kung sino dyan. Alam nyo, may Diyos ba kayo sa puso nyo? Siya naman ang sumalo sa inyo Hindi dead bones ang sasalo sa atin pag hinagis tayo ng sino man. The loving hands of God. The loving hands of God. So, inahawakan ka na ng Diyos at sinalo ka na, lulungkot-lungkot ka pa. Di ba kaya wala sa lugar? Sandali lang lungkot. Sige, natural yun. Tao tayo Kasi nyo, lungkot. 10 minutes na. Time's up. Alis. May Diyos ako. Huwag ka dito magtagal. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Isa pa nating dapat na alalahanin dito. Do not be distressed too much with people's death. Because God lives. Namatay ang propeta, buhay pa ang Diyos. Namatay ang anak natin, buhay pa ang Diyos. Namatay ang asawa mo, buhay pa ang Diyos. Namatay ang kapatid mo, namatay ang sino man, buhay pa ang Diyos. Nalulungkot tayo, normal yon, pero hindi tayo nagluluksa. Sapagkat may Diyos ang ating buhay. God is Almighty. He can give life whenever, however, by whatever, and through whoever He wills. So throw your dead beside a prophet. Meron kayong dead na kamag-anak, meron kayong dead na mahal sa buhay, hindi physical death Dead ang emosyon, dead ang puso, dead ang espiritu, walang pag-asa, walang direksyon, ang gulo-gulo, ang lungkot-lungkot, itapon nyo kung saan siya mayroong makakadikitan na propeta, kung ano man ang propeta na yun. Ibig sabihin, instrument of God. A teacher, a preacher, a Christian, somebody who can inspire and guide. At kung kayo yon na medyo mamatay-matay, throw yourself beside the prophet. Choose where you go. Choose the company you keep. Choose what you hear. Choose what you see. Because dadaan na ng Panginoon yan para tayo pagpalain. Nanlulumo tayo, righteous ang ating company. Anong nangyayari doon sa mga taong hirap na, o hindi masaya sa kanilang asawa, gustong mag-grow? Siyempre, ang spelling ng grow, G-R-O. Gusto ko mag-grow. O, ano nangyari? Hindi good company, lalong lumala ang problema. May mga kabataan, nalulungkot sa bahay nila, naiinis sa parents nila, anong sasamahan, mga drugista, mga bagagista, at mga kung ano-ano, mga satanista. O ano mangyayari sa buhay nila? Di lalala. Kaya sabi, God is present in the company of the righteous. If your life is dry, if your life is horrible, go with the righteous people. Yun ang solusyon. Proverbs 24:1. Do not envy wicked men. Do not desire their company, for their hearts plot violence, and their lips talk about making trouble. Kung malungkot na nga ang buhay nyo, piliin nyo na ang makakasama nyo pa. Hindi yung magbibigay lang ng panandali ang aliw, temporaring ligaya, tapos nakalubog uli kayo sa mas malalim na pusali pagkatapos. Be choosy. And especially keep your dead away from the wicked dead
Dead ka na nga. Ang sasamahan mo pa, masahol pa yung kanyang kamatayan, di lalo ka nang nabulok. 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good character. And it's very important, brothers and sisters, to be a beneficiary of an anointed person's touch. Be a beneficiary. 2 Kings 4:32-35. When Elisha reached the house, there was the boy lying dead on his couch. He went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. Then he got on the bed and lay upon the boy, mouth to mouth, eyes to eyes, hands to hands. As he stretched himself upon him, the boy's body grew warm. Elisha turned away and walked back and forth in the room, and then got on the bed and stretched out upon him once more. The boy sneezed 7 times and opened his eyes. Kita nyo, patay na yung bata, nabuhay pa. Acts 3:6-8. Then Peter said, silver or gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus of Nazareth, walk! Kasi meron pong isang lumpo na nakatingin sa kanya at umaasang bibigyan niya ng kung ano. Taking him by the hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. He jumped to his feet and began to walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. So these people benefited from an anointed person's touch. Now let me be emphatic. The touch is more sophisticated now. It's not physical touch, but it is an emotional and a spiritual touch. When people who are used by the Lord minister to us through what they say, what they do, and not do. And then when we behold their life, when we get close and imbibe in our lives the teachings that God gives through them, life goes back to us. Stronger, more colorful, more vibrant life. Kaya napakahalaga po ng spiritual touch, because it is the touch of life. Sino po ang pinapayagan yung makahipo sa inyong buhay? Advertising? Sino ba talaga ang humihipo sa ating desisyon, sa ating puso, sa ating emosyon, sa ating utak? Advertising? Yan, napakalaking influence sa atin yan. Hindi nyo napapansin. Kung nanonood nga kayo ng TV, biglang may nakita kayong pagkain doon, biglang meron ba tayo dyan, buksan o bumili? Ang laki ng influence. Anong pinapayagan yung humipo sa inyong buhay? Mga example ng mga pop icon, mga artista o singers? Anong pinag-uusap-usapan ninyo kung anong nangyari sa ganitong dula, sa ganitong buhay? Sinong pinapayagan nating maka-apekto sa atin? Piliin nyo. Sapagkat kung sino ang nakakahipo sa atin, kung ano man ang kanyang daladala, yon ang lilipat sa atin. We should be choosy. Salamat po, Panginoon, sa mga taong ginagamit nyo para kami ay mahipo sa spiritual na paraan. Bigyan nyo rin po kami ng kakayahan, karunungang makita kung anong mga hipo na dapat naming iwasan. Bad influence. Ituro nyo po sa amin, Panginoon, kung paano magiging good influence, especially to people that we cannot avoid. Mga taong nandyan talaga, permanent fixtures of our lives, ituro nyo po sa amin how to be strong and how to even give them the touch that comes from you instead of us being touched by them that comes from evil. Ituro nyo, Lord, how we can be a positive presence. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, manalangin tayo. Unang-una, ipanalangin ninyo yung mga taong ginagamit ng Panginoon para kayo matouch spiritually, para tayo magkaroon ng life, more life, strength. Ipanalangin nyo sa Panginoon. Ipagpasalamat. At pagkatapos ipanalangin niyo ang inyong sarili kung paano kayo rin ay magiging positive presence in other people's lives. How the Lord can touch others through you. At kung tayo pa yung nagiging instrument para si Satan ang makilala at makapangyari sa buhay ng mga nai-influence natin, pagsisihan natin yan. We cannot serve two masters. We will hate the one or love the other. Kaya kailangan hindi tayo nagagamit ni Satan as an instrument to touch people, but only God uses us as instruments. Let's spend some time in prayer. Ipagpasalamat sa Panginoon ang lahat ng positive touches that we get from people around us. At pagkatapos, suriin ang ating sarili, that we too will be blessings. That when dead people come into contact with us, they become alive again. Because the life of Jesus that is in us is passed on to them. Let's consecrate ourselves. I-offer natin ating mga sarili as instruments of life, as instruments of goodness.
Ang katatapos pong mensahe ni Pastor Ed Lapis ay pinamagatang The Touch of Life. Kaya kanyang akayin, kaibigan ko. Kung tayong nagkasala sa krus, kanyang tinubos. Sa buhay mo'y lagi ng karamay ang Diyos. Sa buhay mo karamay ang Diyos, karamay ang Tayo po ay dumako sa ating hiyas ng lahi. Marami pong hiyas ang ating bayan na dapat ay makilala nating mga Pilipino. At hindi lang makilala, ito ay ating ganap na itanghal at gamitin sa ating pagsambang Kristiyano. Akala kasi ng iba, pag naging Kristiyano na sila, dapat Western na. O kaya kanluranin na ang paraan, ng musika, ng pananamit, ng pagsamba. Subalit napakayaman po ng ating mga kaugalian na kung atin lamang babawiin sa mga gawa ng kaaway at sa kadiliman magagamit para po sa kapurihan ng Panginoon at para rin sa ikatatanghal ng ating lahi. Sa atin pong hiyas ng lahi ay ngayon ay ating pakikinggan ng instrumentong patatag. Ito po ay isang paglikha ng tunog at musika ng mga kalinga. Ang patatag ay isang instrumentong panugtog ng mga kalinga sa Cordillera at ito ay yari sa isang bias ng buho na biniyak pahaba para maging 2 piraso. Ang isa o 2 kaputol ng buho ay ipinapatong ng manunugtog sa kanyang 2 hita kung siya'y nakaupo at ito'y salisihan niyang hinahataw ng patpat sa isang maindayog na ritmo habang ang kanyang kamay na walang hawak na patpat ay dadampi-dampi naman dito sa mga buhong ito. Maaaring sumali ang 1 hanggang 6 o higit pang mga manunugtog na salisihan ang pasok sa ritmo, habang sila ay nakapaghahabi naman ng isang melodya. Ginagaya ng patatag ang mga musikang nalilikha ng gangsa o ang mga mumunting gongs ng mga katutubong Pilipino sa Cordillera. Ang paglikha ng musika sa ating bayan, lalong-lalo sa mga kalinga, ay bunga ng pakiramdaman at pagbibigayan ng isang grupo ng manunugtog. Hindi lang tayo lumilikha ng tunog, hindi lang tayo lumilikha ng musika, patuloy tayong humahabi ng lipunan kung saan ang pagpapahalaga ng bigayan, pakiramdaman ay kitang-kita sa paglikha ng tunog. Sa paggamit ng patatag, ang mga kalinga ay isa-isang nag-aambag para makabuo ng isang melodya. Hindi lang isang tao ang gumagawa ng melodya at ang iba ay para lamang na tagatulong o background, kundi ang lahat ay kasama. Ang patatag ay maaari nating gamitin sa paglikha ng musika para sambahin ng Diyos. Kailangan lang masanay ang ating tainga sapagkat kung bago ay parang tayo naninibago. Subalit ang lahat po ng tunog ay bigay ng Diyos sa sinukob at marami nga lang tunog ang ginamit ng kaaway ng matagal na. Dapat bawiin na natin at gamitin sa pagsamba sa Panginoong Hesus. Ang patatag ng mga kalinga, hiyas ng lahi, hiyas ng bayan. Kung kayo po ay na-bless ng programang ito o may comments o suggestions, mag-text sa
Radio Listener Text Liwanag. Type RL space name space address space ang inyong mensahe at ipadala sa 0917-549-2624.